namang talagang bonggang-bongga, aray mo, aray ko, aray nila. Aray lang pala ni Auntie Claire, hindi tayo kasama. Sinampal ng 110 million na kaso si Auntie Claire. I think this is the first time. This is the first time I'm gonna say kakasuhan kita. Kaya kumanta Maui, walang pangko-wolf eh. Okay, let's proceed. Alright. Ah, Auntie Claire, ano ba, first time siyang nasampa ng kaso. Alam niyo ba si Auntie Claire ay nagpa-NBI? Parang nag-ano siya, ni-report niya, di ba? Ang luminous page ni-report niya. Dahil nga sinabihan siya na appendix lang niya ang walang latay, something, something. So parang sabi niya, grave threat daw yon. Auntie Claire, ba't hindi mo pa itinuloy sa kaso? Kasi sabi mo, delikado buhay mo, biro mo, may nagsalita na appendix mo lang ang walang latay. Ibig sabihin buong katawan mo, daig mo pa si Jesus Christ na may 1,000 cuts dahil sa bago siya ipako sa krus. Right? So ikaw talagang lintik lang ang walang latay, lalatayan ka buong katawan, no? Baka nga naman laman loob mo lang ang walang latay. I don't know, ano ba ang ganap nila? I think pag natapos na yung kapag ka natapos siguro yung iwi admin. Kasi Auntie Claire, buhos ano ka naman talaga, todo ka. Parang apaka passionate naman talaga kasi ni Auntie Claire sa pagtatanggol kay Ngiwi. Actually, si Auntie Claire nga naman ay effective na spokesperson ng palasyo, di ba? Maangas, antipatika, mataray, suplada. Alam mo Auntie Claire, ang pangit nga, nagiging pangit yung image ng Ngiwi administration pero wala kang choice eh. Kailangan mong maging maangas. Kailangan mong barubalin ang mga kaaway at bumabatikos at kritiko ng Ngiwi admin. Given yan, naiintindihan namin yan. Kaso mo, in a way, nakaka-damage ka rin. Right? I mean, kahit naman siguro sino, mga kababayan. Kasi dati yung pinaltan nga ni Auntie Claire na si Amoy Kulog na tinatawag ni Miss Maharlika, si Cheloy Garafil, hindi strong yung kanya communication skills. Baka mas magaling pa ngang tumalak si Ngiwi kahit na nagdudubi-dubi-dap-dap yan kapag kamukhang pahupa na yung epekto ng pulburon. Right? Nagkakanda utal-utal na of course, I would like to thank the United at ang dep-dep, dumidep-dep yung singiwi, di ba? At ang dep-dep, what the heck? Quickly, ang daing mga bloopers ni Ngiwi. Okay ng ira. Right? Ako nga nahampas lupa, kaya kong laitin si Ngiwi when it comes to verbal communication. Sablay talaga, yan pa, Pangulo. Tapos nag-aral abroad. Malamang sa alamang yung kanilang 'di ba, medium of communication sa household nila, English kasi si Palaka very New York, hindi ba? Kasi mga Junakis, mga sa abroad din nagsipag-aral, so malamang talaga mga kababayan na nag-GG English ang mga yan sa loob ng bahay nila. Pero mo sa Forbes nakatira. Dinideliveran daw yan ni Zaldi ko ng mali-maleta. Auntie Claire, kung may delivery ng mali-maleta doon, mangingi ka ng pangbayad mo ng 100M. Kasi ang sabi ni Leandro Liviste, matatalo ka talaga sa kasong ito. According kay Attorney Topacio, na kasama nga namin sa media mga kababayan kasi we were part of DWIZ back then. And si Attorney Topacio, yan yung kasunod namin after ng aming noontime program. Di ba? Yung shoutout sa matatagal ng kilala kami. Meron kaming kasing program before sa DWIZ na Tambayan sa DWIZ every noontime. Yan ay program ni na Banat Bay at saka ni na Miss Mocha noon, even si Drew Olivar, shout out. Kaso mo naging busy si Drew, si Mocha na-appoint sa government, si Banat Bay marami ring iniintindi kasi nga may Mocha girl siya. Kami ni Attorney Nick ngayon ang nag-take over ng Tambayan sa DWIZ. After namin, si Attorney Topacio. So maybe I could show you a photo. Sandali ha. Alright. Kanina nga nagsampa na ng kaso si Leandro Liviste, nakakatuwa itong si Attorney Gasolito. Yun nga, ang tawag na, yun Ayun, na-open ko, biro mo yun. Talagang nakikinig ang Facebook sa akin, mga kababayan. Hindi ko pa nga sinisearch si Leandro, ito na agad lumabas. Shoutout 167. Nakikinig talaga. I understand na gumagamit ng AI ang mga platforms sa ngayon, no? Both Facebook, YouTube, maybe Insta,
all of the platform, social media accounts. Pero feeling ko nakikinig talaga itong ano or maybe nagkataon lang mga tat kuya. Pero hahanapin ko pa lang si Leandro Leviste, nakalagay na agad yung shared post ni, yung mismo hahanapin ko, yun pa yung shared post ni 167. Hoy, Facebook! Lintik. Hoy, AI ng Facebook! Is you listening to me? Wisit? Oh, ayan si Attorney Topacio, kasama namin yan sa radyo, mga kababayan. Siya yung lawyer ni Leandro Leviste. Ayan, super interview ng bonggang-bongga sa media. Bumabang mo si Leandro Leviste kahit papano, no? So, Leandro, hawakan mo ng gusto ang Cabral Files, maraming threatened. Kaya ka nga dinudurog ni Auntie Claire, mabuti naman at ikaw ay sumagot, no? At ito nga ay sa pamamagitan ng pagsasampa ng 110 million lawsuit. Lawsuit is here. Declare, hindi na lawsuits are coming. Lawsuit is here, grabe. Carry mo ang 110 million na declare. Magkano ang sweldo mo sa Kamangyang? Baka naman ikaw may baka ikaw ay may, tawag doon, baka ikaw ay may porsyento naman sa mga nakakamkam, sana malaki-laki. Kasi alam mo, Auntie Claire, ewan ko kung aware ka nito, di ba? I think may mga recent posts, mga kababayan na yung PCO nawala ng 50 million sa vault. Alam niyo yun? Was it Leandro Leviste also who exposed na ang budget ng mga buhaya or ng mga kongresista ay may specific na amount na nakalaan para sa mga vloggers na tagapagtanggol nila and maybe tagadurog sa ibang mga vloggers pa na kritiko. Halimbawa, ang congresswoman kunwari ng Batangas, may allotted budget sa kanyang MOOE or maybe sa whatever, pork barrel or what have we, or maybe sa kanyang sa mga insertions or whatever. Basta yung budget ng isang congressman, congresswoman, ay may allotted na amount para makapagbayad siya ng vlogger and trolls. Something like that. Was it Leandro Leviste who exposed it? So, tiba ang mga bulag-bulag na vloggers ngayon, mga kababayan, yung mga tagapagtanggol ng mga buhaya, mga tagapagtanggol ng mga kurakot, at tagapagtanggol ng ngiwi admin. Doon nga lang sa PCO, allegedly, nawalan sila ng 50 million. Imagine that. Sa vault. And that was supposedly for the pakimkim sa mga vloggers. Ilang bulag na vloggers or ilang nagtatanga-tangahang vloggers ang maghahati sa 50M. I think December nawala yung 50M eh. Di ba may ganyan? So, kung ang mga vloggers na hindi naman officially appointed or may posisyon sa gobyerno ay willing bayaran ng limpak-limpak, katulad ng binanggit ko kanina, ang isang vlogger binabayaran ng 300K a month hanggang 400K. Ay hindi naman so far sikat na vlogger ito. So, ang tanong ko kagad, Auntie Claire, magkano ang sayo? Total, ikaw ay talagang may titulo, ikaw ay abogada pa, and ikaw ay ferocious, if for the lack of a better word, tama ba? Mabangis na tagapagtanggol si Auntie Claire ng administrasyon ni Ngiwi, maangas. And every time, at parang mission niya, hindi siguro niya to napapansin mga kababayan. Auntie Claire, hindi mo to napapansin, ano? Every time na pinapatawag niyo yung media sa Kamangyang or sa palasyo ng mga ahas, hindi natatapos ang inyong press corps or whatever that is, no? Or ang interview sa iyo ng media without you mentioning the Dutertes. At siguro sa kakaiwas mo para mabanggit ang pangalan ni VP Sara, tinawag mo na lang siyang Chucky. Kamukha daw ni Chucky si VP. Siguro mission niya yan. Di ba every time, kapag may mga dapat sumbatan patungkol dyan nga sa mga flood control, ganyan-ganyan, pinagmamalaki niya na Singiwi House, basta tayo, ang mismong presidente ang nag-expose na meron talagang mga ghost projects. Ang nakaraang administrasyon, sino tinutukoy niya? Tama? Ang nakaraang administrasyon, wala namang binubulgar na mga anomalya noon sa flood control. Paano nga kasi, Auntie Claire, sa panahon ng amo mo, right? Sa panahon ng amo mo, bumaha ng matindi.
At nagkanda booking talagang hindi na yung sinasabi ko mga kababayan pilit na sisingaw ang mga baho kahit na selyado pa yan, kahit gaano kakapal pa na concrete ang ipinambalot or pinaglagyan ng baho ng Iwi administration, sisingaw at sisingaw. Nagmayabang ng 5,500 flood control projects, biglang bumaha. Nagyabang siya sa SONA niya. Was that in 2024? I think so. 2024, right? Biglang bumaha. Pagkatapos niya mag-SONA, umulan ng malakas, bumagyo, baha. Nasaan na yung 5,000? Pinagyabang niya yun as accomplishment niya for 2023, no? Nakapagpatapos sila ng 5,500. Tapos ang sagot ni Iwi, nabangga ng barko yung isa, ay nasa yung 5,449. Or mga ganon, or 499. Kung ang isang flood control nabangga ng barko, nasaan yung iba pang 5,499 na flood control, nabangga rin? May isang nabangga, tapos yung 5,000 nasira. Okay lang, ina. So si Auntie, mahirap ang trabaho ni Auntie Claire, tapos sasampahan pa ng, ikaw naman, Leandro Levis. Masyado ka na mga brutal. Hindi pa nga, actually, mga kababayan, ng batang kongresista ay mabait pa, malumanay, no? Ang sabi kasi ni Leandro, mga kababayan, ay parang in a way, ayaw niyang masaktan si Auntie Claire of some kind. Ay, sinampal na nga, umaray na nga. Aray ko nga Ayaw parang sinabi ni Leandro yan, ayaw kong masaktan, sabi niya, si Auntie Claire. Sinabi ni Leandro yan kanina sa interview. Ayaw niyang masaktan, pero sinampal niya. Maybe parang lang, hindi siya criminal case na pwedeng makulong. Kaya danyos na lang ang hinihingi, biro 100M, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kung nasa Pilipinas lang kayo, kung hindi kayo gagawa ng anomalya, kailan kayo magiging milyonaryo? Sa mga nanonood sa atin na nasa Pilipinas, paki-comment nga po sa comment section kung saan kayong banda, anong oras dyan sa inyo ngayon. Good evening, good morning. Shoutout din sa mga magre-replay. Ang tanong ko kaagad, kailan kayo makakabuo ng 1 million? Kung kayo dependent lang sa pang-araw-araw, sa monthly income, sa maybe minimum wage, kahit pa hindi minimum, kahit na above minimum pa yan. Pero kung kayo ay empleyado lang, kung hindi kayo entrepreneur, kung hindi kayo may sariling negosyo, kailan kayo magiging millionaire? Tapos masasampahan kayo ng kaso, tapos 100 million pa, Auntie Claire. So, kung yung mga vloggers na nagbubulag-bulagan noon ay may napapalang, di ba? Hindi pala, nagbubulag-bulagan hanggang ngayon at puring-puri singiwi, nagpapaka-trolls na lang. Kung sila ay may napapalang 300K a month, wag kang pumayag, Auntie Claire, na hindi 1M ang sweldo mo a month. Tama, palagay niyo mga kababayan, nasa 1M kaya ang sweldo plus maybe kickback ni Auntie Claire. Imposibleng wala siyang napapala kung merong anomalya. Sa hirap ng trabaho niya, tapos ganito, Auntie Claire, trabaho mo, katulad niya, no? Maybe this is the first time, but you have to be, I guess you're aware, no? And you just don't have to be aware of it, but I guess you're very much aware na ito ang pwede mong mapala. Nagulat ka ba, Auntie Claire? Nagulat kaya sa Auntie Claire, mga kababayan? Sabi ni Spokes Harry Roque Didi, aray ko. Sabi ni Spokes Harry Roque, aray ko, aray mo nga ni. Auntie Claire, sinampahan kasi tamo, Spokes, ikaw binabarubal ka ni Auntie Claire. Kung sino-sino, di ba? Basta kritiko ng administrasyon, right? Binabarubal niya, maangas si Auntie Claire. Auntie Claire, tama ba ang aking tawag dyan? Comparison or whatever, na si Auntie Claire ay para siyang bangaw na nakatungtong lang sa kalabaw? You know, the old saying or whatever, right? Isa ba siyang bangaw na nakatungtong lang sa kalabaw? Bangaw ka pa rin. At Auntie Claire, yung kalabaw na tinutungtong kasi ganun, yun yung di ba? Yun yung parang yung matalinhagang pamamahayag or whatever. Pag tinawag kang ganun, isa ka lang langaw na nakatungtong sa kalabaw, ibig sabihin, feeling malaki ka na rin porket nakatungtong ka sa isang malaking hayop. So, ibig sabihin, power tripper. Pwede, no? Tama ba?
Pero matauhan ka sana na hindi ka kasing laki ng kalabaw kaya huwag kang mag-angas-angasan diyan. Isang mosquito swatter lang ang katapat mo, pak! 'Di ba? Asan ba ang mosquito swatter? Or maybe isang ano lang, fly, ano ba yan, yung fly trap or whatever. O, durog na ang power trip mo. Baka pag natauhan ka na hindi ka naman higante, eh huli na ang lahat. Plus yung kalabaw na tinutungtungan mo, Auntie Claire, right? Ay may buntot yan. Na kapag hindi nila feel yung you know, the sensation na nakatungtong ka sa kanila, o hindi ka na nakakatulong sa kanila, ay wasiwasin, hampasin ka lang ng buntot ng kalabaw na yan, ay plakda kang bonggang-bongga. Hindi, pati appendix mo may latay. Durog kang ng bonggang-bongga, Auntie Claire. Yang amo mo, yang singiwi at saka yang sibutod, yan ay mga user daw yan. Literal yata and figurative, mga kababayan. Literal, metaphorical, or whatever. Literal na user ng pulburon plus manggagamit talaga. So kung may pakinabang ka, well, go lang. Total, may kapalit naman yung pakinabang mo, right? Siguro may kapalit na halaga. Pero once wala ka ng kwenta at ikaw ay pwede pa makakos ng damage o wasiwasing ka lang ng buntot ng mga yan, lipad ka sa kung saan man, balik ka sa show-in na kinalalagyan mo before. Tama, from the show-in ng kalabaw, dumapo si Auntie Claire, tapos nakita niya yung kalabaw, parang, ay, masarap tumungtong doon. Iniwanan niya yung show-in ng kalabaw, di ba? Dapo siya ngayon sa likod ng kalabaw, feeling kalabaw na rin siya sa kalaki, no? Pag hinampas ka ng buntot ng, at hindi lang hampas ng buntot ng kalabaw ang mapapala mo, ito ngayon ang 100 billion civil libel. Oh, civil libel lang. So, hindi makukulong si Auntie Claire. Pag mumultahin ka ng malala. So, kaya siguro sinabi ni Leandro kanina na ayaw ko siyang masaktan. Kasi Auntie Claire, pwede kanyang ipakulong. Right? Lalo bilyonaryo ito eh. Kaya nga, di ba, tinatarget si Leandro, no? Tinatanong siya kanina kung anong masasabi niya about, yung interview niya is about sa kaso niya kay Auntie Claire, mga tinatanong sa kanya, yung patungkol sa pagbebenta niya ng kanyang solar business share, right? Shares of stocks. Yun yung tinatanong. At saka Leandro, narinig ko na ikaw ay pinapayuhan ni Ping Lacson. Lumapit daw ang nanay mo, si Lauren, kay Ping dahil sa bashing na inaabot mo ay umiiyak ka na raw. Itong bata pa to eh. Feeling ko nasa ano lang to, no? 20s, maybe early or late 20s, bata pa. So, genius nga raw yan. Naging model pa yan ng Promil. Saan ka pa? Sana all model ng Promil. Kasi yung amin noon, kasi nung maliliit kami, mga lunok lang eh. Lunok ba yun? Lunok. Yung iniinom namin nung kabataan, yung ano lang eh, yung yun parang ibig sabihin, you know, yung sabaw ng sinaing, 'di ba? Magsasaing ka, magtutugon ka or whatever, 'di ba? Magsasaing ka ng bigas. So ang gagawin ng mga magulang namin ng mga magulang natin noon, ilang taon na ba ako? Kala ko ba Blackpink ang inabot ko. Yung ginagawa ng mga magulang noon, dadamihan yung sabaw ng sinaing, kukunin yung right? Oh, kasi ano yung masustansya pa rin daw yun. Oh, yun yung milk namin nung araw. Oh. Ay itong mga Promil na katulad ni Leandro Leviste, o kaya sana all Promil. Kami kasi noon ay lang. Tama ba? Inabot nyo ba ang mga kababayan? Ginagawa pa ba yun ngayon? Masustansya yun. Although those are just carbohydrates, whatever. Anyway, where were we? Ayan. Sinampal ng 100M na civil libel case si Auntie Claire. So ano kaya nararamdaman ni Auntie Claire ngayon? Natatakot kaya siya? Again, going back doon pala mga kababayan, kinausap daw humingi raw ng saklolo si Lauren kay Ping Lacson. My God naman, Lauren. Of all the people na lalapitan mo, kasi nga nagmamayabang pa si Lacson na siya ay very ripened na, ganon. Parang hinug na siya sa politika, alam na niya kung paano haharapin ang bashing. Si Leandro daw pag-uwi umiiyak na dahil nakatakot-takot na bashing ang inaabot niya. Tapos kung sino-sino pa yung mga nagsasalita against him, di ba, dinudurog kasi talaga to kasi nga siya yung may hawak ngayon ng Cabral Files. O ang
Pero Leandro, I'm not sure if these are just red flags that I'm noticing, pero sana hindi. Kasi I have heard like twice, maybe thrice na parang pang red flag na yung datingan mga kababayan. Firstly, ayun nga, ang nilapitan ng nanay niya para i-advise siya kung paano haharapin itong mga bumabati ko sa kanya ngayon. Kasi, syempre, no, batang kongresista gumagawa ng pangalan tapos higante ang inaatake. At least higanting ngiwi, right? Higanting ngiwi at saka higanting adik ang binabangga. So, katakot-takot na kuyog ang inaabot ni Leandro ngayon. Even si Auntie Claire, kaya nga niya sinampa ng kaso para tumigil. Kasi syempre, sub judice na yan eh. Bawal na si Auntie Claire magsalita about the cases against Leandro, no? Yung case na na-file against her. So, sa tingin ko mga kababayan, biglang pepreno ang bibig ni Auntie Claire kay Leandro Leviste. But again, yun nga, nilapitan ng nanay mo para bigyan ka ng political advice si Pinky. Si Pinglax, Pinky. Ba't Pinky? Akala ko ba hindi siya bakla? Anong i-advise nun? Ay isa pa rin yung nanilamo na ng bulok na sistema. We don't know. Baka hindi magandang. Baka si Leandro Leviste, with Pink's advice, ay lamunin na rin ng sistema. Huwag naman sana. Okay? But anyway, friend daw ng nanay niya yon. Maraming friends ang nanay mo. Second red flag, kung if not red flag, pero sana huwag kang ang malamon ng sistema. Mas maanghang ang mga bira sa'yo ni Boying. Right? Anong sinabi ni... Si Boying ba yung may sabi na na ibang institusyon dapat ang kalagyan ng batang ito? Parang ginanon siya eh. Parang gustong iparating ni Boying na mental health institution ang dapat kalagyan ni Leandro Leviste. Maanghang ang sinabi ni Boying against you. At mas malala, di ba? Na parang kini-question nga nila yung pagbenta mo ng stocks mo, sinasabi binenta mo yung prangkisa, ibawal. Mas damaging ang sinabi ni Boying. Pero tumiklop ka si Auntie Claire ang inatake mo. Well, maybe, baka mag-domino effect. Baka mag-ingat na rin sa pagdadaldal si Boying dahil hindi ka birong kalaban. 'Di ba? Hindi siya basta-bastang kalaban kahit batang kongresista siya. Baka pumreno si Boying. Kung ayaw ni Boying na hindi na i-honor ni Leandro Leviste ang friendship ni Boying at saka ng nanay niya. Kasi sabi ni Leandro kanina sa interview, ay friend siya ng nanay ko kaya ginagalang ko siya. Pero kung tutusin Leandro, hindi si Auntie Claire ang dapat mong birahin. May kakilala rin ako. Hindi pala to first time ni Auntie Claire. Parang may nagsampa na ng kaso. Shout out. May mga nanonood sa atin ngayon na nagsampa na ng kaso against Auntie Claire. And ayoko na lang magsalita. Baka awayin na naman ako. May nanonood sa atin. May mga grupo na nasa EDSA noong 2024 na nagsampa ng kaso against Auntie Claire. Okay? Sabi ko, bakit si Auntie Claire ang sinasampa ng kaso? Why not the bigger fishes? Ba't hindi sampahan si babaeng ahas? Wala namang immunity si babaeng ahas eh. Why not sampahan si Torre? Right? Yung mga, yan si Boying halimbawa. Bakit si Auntie Claire? Si Auntie Claire ay para kang pumitik ng langaw. Yung kalabaw yung latiguhin natin. Tama mga kababayan? Leandro, kung gusto mong tulungan ang mga Pilipino, kung nasa tama yung pakikipaglaban mo, maliit na kalaban si Auntie Claire. Langaw nga lang yan eh. Bangaw nga lang. O sige, mas malaki sa langaw, bangaw. Yung kalabaw yung puntiryahin mo para mapilayan. Huwag yung maliit na nag-feeling malaki. Hindi madadamage ni Auntie Claire ang reputation mo as a new congressman or as a public figure. No. Si Boying. Total, si Boying yung asbag. Tama mga kababayan? Siya yung bumabarubal kay Leviste. At saka kung meron mang vlog si Auntie Claire, hindi naman pinapanood. Mga bulag lang, mga nagtatanga-tangahan lang ang manonood sa vlog ni Auntie Claire. Siguro mga loyalista, mga pinklawan. Most probably mga loyalista, Marcos supporter lang. Hindi papanoorin ng mga DDS yan. Majority of the Filipinos are Duterte supporters or at least nakaka-appreciate sa mga Duterte. Bigla ko naalala yun mga kababayan, may mga sumama sa amin in EDSA noong 2024 na sinampa ng kaso sa Auntie Claire. And I was actually invited to join the suit against Auntie Claire. Sabi ko, wala.
kung gusto nating pilayan itong mga magnanakaw, itong sindikato, yung big fishes ang tirahin natin. Hindi pwedeng siya lang. Ay, what the heck? One thing more na, ano pa yung napansin, red flag kay Leandro. Or maybe it's not red flag. So yun, yung advice na binigay, yun nga, hiningi yung advice ni Lacson for him. And then si Boying, hindi niya pinuntirya. There's another one eh. What's the other one? Maalala ko yan siguro mamaya. Parang ano lang, parang sabi ko, wait. Parang something. But anyway, at least no, nadadagdagan yung ating kaalyado or kakampi, and may mga batang mga, 'di ba, mga nasa gobyerno ngayon na bumabatikos at ayun pa, sinabi niya na hindi niya kinakalaban ang Niwi, at yun yung pangatlong sinasabi ko. Hindi niya kinakalaban ang Marcos administration. May sinabi siyang ganyan kanina sa interview. So sabi ko, ang kinakalaban mo ay, well anyway, siguro bata siya. Tapos, distrito lang ng Batangas ang nire-represent niya. Meron pa siyang kaaway na Guardiola sa Batangas, di ba, na allegedly mas malala yung mga kickbacks kesa sa mga Diskaya. So, kumbaga, marami siyang kaaway sa baba or sa local, ayaw niyang banggain ng national. Kaya siguro, hanggang kay Auntie Claire muna siya. Pero sa bagay, at least nasampulan si Auntie Claire. At least, di ba? May pampapreno ng buratinela at butangerang bunganga natin. Okay, thank you, Leandro. Ay, Auntie Claire, good luck talaga sa'yo. Sana syapet ang iyong mga napapalang pakimkim at ang sahod. Dahil I have a feeling na tatamaan ka dito. Sabi nga, ina-advise nga ni Attorney Gasolito or Attorney Topacio na sampahan mo yan ng criminal case para kulong. Mga kababayan, payag ba kayo na matanggal si Auntie Claire as the palace spokesperson? Or siya pa rin tapos maka-cause pa siya ng damage sa Ngiwi administration? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.